Alam mo ba na may isang simpleng gawain na kayang protektahan ang iyong puso, magpababa ng blood pressure, at tutulungan ka pang makatulog ng mas maayos, sabay-sabay. Sa panahon ng buhay kung saan unti-unting bumababa ang ating energy at parang kada punta sa doktor ay may bagong gamot o babala, may isang bagay na makapangyarihan ang magagawa mo kahit nasa bahay ka lang. Hindi mo kailangan ng gym, mamahaling equipment, o kahit umalis pa ng bahay. Sa totoo lang, ito ay maaaring ang pinakanatural na solusyon na hindi man lang nasabi sa iyo ng doktor mo. Kung edad 55 hanggang 80 ka na, malamang napapansin mo na ang ibang reaksyon ng katawan mo sa stress, sa pagkain, at lalo na sa paggalaw. Bumabagal na ang pag-normalize ng blood pressure mo, o baka nag-aalala ka na sa puso mo, o bigla na lang nagigising sa gabi na parang hindi mapalagay. Pero may magandang balita, hindi ito kailangang mangyari ng ganito. May mga ligtas at simpleng ehersisyo na pwedeng gawin ng mga seniors para suportahan ang malusog na puso. Natural na mapababa ang blood pressure at maiwasan ang mga seryosong problema tulad ng atake sa puso. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagpupush ng katawan mo sa limitasyon. Ito ay tungkol sa paggawa ng tamang galaw, sa tamang paraan at sa tamang gawain para sa edad mo. At isa-isang ipapakita ko sa iyo ang 4 na epektibo at doctor-approved na ehersisyo na ginagamit na ng libo-libong seniors para manatiling malakas, steady at protektado. Kaya humanda sa isang komportableng upuan, siguraduhing may kaunting espasyo sa paligid mo at samahan mo ako hanggang sa dulo. Baka magulat ka sa kung gaano mo pala kayang kontrolin ang kalusugan ng puso mo kahit anong edad mo pa man. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanonood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Exercise number 1. Brisk walking. Ang brisk walking ay mukhang simpleng bagay lang, pero para sa mga nasa edad 60, 70 at mas matanda pa, ito ay isa sa pinaka-epektibong paraan para protektahan ang puso at panatilihing stable ang blood pressure. Ang sikreto ay nasa ritmo. Kapag naglalakad ka sa tamang bilis, sakto lang para tumibok ng medyo mabilis ang puso mo pero hindi naman dahilan para hingalin ka. Binibigyan mo ng gentle push ang iyong cardiovascular system para manatiling malakas. At ito ang nakakagulat. Ayon sa mga pag-aaral, ang 30 minuto lang ng brisk walking araw-araw ay kayang magpababa ng systolic blood pressure ng hanggang 10 puntos sa paglipas ng panahon. Hindi yan maliit na bagay. Ibig sabihin nito, pwedeng mas kaunting gamot, mas kaunting punta sa doktor, at mas maraming kalayaan sa buhay. Sa psychological na aspeto, nakakabawas din ng stress ang paglalakad, isang invisible na sanhi ng heart strain. Kapag naglalakad ka sa labas, sa inyong barangay o sa parke, hindi lang paa mo ang gumagalaw. Kumakalma rin ang isip mo. Ang relaxation na to ang nagpapababa ng chronic stress na siyang nagpapahigh ng blood pressure kahit nakapahinga ka lang. At may isang bagay na madalas hindi napapansin ng marami. Kapag may kasama kang naglalakad, asawa, kapitbahay, o kahit alaga mong aso, nadadagdagan ang companionship at social connection na lalong nakakapagpababa ng blood pressure. Mabigat ang loneliness, pero kapag may kasama kang gumagalaw, mas magaan ang pakiramdam, hindi lang physically, kundi emotionally din. Isang viewer namin si Harold, 78 taong gulang mula sa Minnesota, ang nag-share na nagsimula siyang maglakad tuwing umaga pagkatapos mag-almusal. Sabi niya, nahirapan siya sa simula. Masakit ang mga binti niya at akala niya hindi ito makakatulong. Pero pagkalipas lang ng 2 linggo, napansin niyang mas magaan na ang pakiramdam niya kapag tumatayo. At sinabi ng doktor niya na umimprove na ang kanyang mga numero. Yan ang epekto ng consistency. Hindi kailangang malayo ang lakarin, basta gawin mo araw-araw. Makikita mo agad ang resulta kahit sa maikling panahon lang. Kapag naiisip mo ang exercise pagtanda, madalas nai-imagine mo ang treadmill o mga komplikadong gym equipment na parang punishment kesa tulong.
Pero ang brisk walking, ang totoong, purposeful na paglalakad ay isa sa pinakamadaling gawin at pinaka-underestimated na paraan para sa kalusugan. Hindi mo kailangan ng equipment, gym membership o training. Sapat na ang isang pares ng sapatos at ang desisyon mong magsimula. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Isuot mo na ang iyong shoes. Ang unang hakbang mo ay maaaring simula ng mas malusog at mas masayang buhay. Exercise number 2. Chair squats. Sa unang tingin, mukhang simpleng ehersisyo lang ang chair squats, pero ito ay aktibong gumigising sa pinakamalaking muscles ng iyong katawan, ang mga binti at glutes. At ang epekto nito, direktang nakakatulong sa iyong puso. Bakit? Kasi ang mga muscles sa binti mo ay parang pangalawang puso. Kapag malakas at aktibo ang mga ito, tumutulong silang itulak pabalik ang dugo papunta sa dibdib mo para hindi masyadong mahirapan ang iyong tunay na puso. Ibig sabihin, mas maayos ang circulation, bababa ang blood pressure, at maiiwasan ang pooling o clotting ng dugo sa mga binti, isang problema na mas nagiging common habang tumatanda tayo at mas nagiging sedentary ang lifestyle. At huwag mong isipin na kailangan mo ng complicated na routine. Ang simpleng pagtayo mula sa upuan at pagupo ng dahan-dahan at kontrolado ay sapat nang gumana ang iyong hita, hips at core muscles. Ang galaw na ito ay hindi lang nagpapalakas ng muscles, kundi tumutulong din i-regulate ang blood sugar at pagandahin ang vascular tone o ang kakayahan ng iyong blood vessels na mag-expand at mag-contract. Kapag flexible ang iyong mga blood vessels, hindi gaanong nag-e-effort ang puso mo. At yun ang isang mahalagang factor para maiwasan ang hypertension at heart strain sa pagtanda. Sa psychological na aspeto, ang chair squats ay nakakatulong din sa confidence. Maraming seniors ang may takot na mahulog o hindi makabangon kapag naupo na. Pero tuwing nakakatayo ka ng mag-isa mula sa upuan, nang hindi gumagamit ng kamay o sumasandal, natuturuan mo ang iyong katawan at utak na kaya mo pa, at ang tiwalang ito sa sarili ay may real health benefits. Kapag feeling capable ang isang tao, mas likely siyang maging active, at kapag active siya, mas nagiging independent siya sa araw-araw na buhay. Naalala ko si Martha, isang 82 taong viewer mula sa Oregon, na nagsabi sa amin na nagsimula siya sa 5 chair squats lang araw-araw. Mahirap daw noong una, sumasakit ang tuhod niya at kailangan pa niyang sumandal. Pero pagkatapos ng 3 linggo, kaya na niyang gawin ang 10 chair squats nang hindi gumagamit ng kamay. At ang mas exciting, sinabi ng doktor niya na bumaba ang kanyang resting heart rate at mas stable na siya kapag naglalakad. Hindi yan swerte. Iyon ay resulta ng unti-unting pagbalik ng lakas, isang pagupo at pagtayo lang ng paulit-ulit. Kaya huwag mong maliitin ang simpleng chair squats. Hindi mo kailangan ng gym or mamahaling equipment, isang matibay na upuan at konting determinasyon lang ang kailangan mo para simulan itong life-changing na ehersisyo. Ang bawat pagtayo mo mula sa upuan ay isang hakbang patungo sa mas malakas na puso, mas stable na katawan, at mas confident na ikaw. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Exercise number 3. Wall push-ups. Madalas minamaliit ang wall push-ups dahil mukhang napakadali lang. Pero doon nga mismo sila magaling, lalo na para sa mga seniors na gustong pagandahin ang heart health nang hindi inaabuso ang mga joints. Ang sikreto ay wala sa kung gaano kahirap gawin, kundi sa kung ano ang mga muscle at sistema ng katawan ang napapagana nito. Kapag nagwa-wall push-up ka, gumagana ang iyong dibdib, braso, balikat at upper back. Pero mas importante, napapabilis nito ang daloy ng dugo sa upper part ng katawan, kasama na ang iyong puso. Isipin mo na parang exercise din ito para sa iyong mga ugat. Bawat pagdiin sa pader parang nagiging mas responsive ang iyong arteries. Ang paulit-ulit na galaw ay nagpapaganda sa elasticity ng iyong blood vessels na pumipigil sa biglaang pagtaas ng blood pressure. At sa paglipas ng panahon nababawasan nito ang risk ng heart attack
lalo na yung mga biglaan na madalas mangyari sa edad 70 pataas. Ayon sa mga pag-aaral, kahit 10 minuto lang araw-araw ng ganitong light resistance exercise ay epektibo para ma-maintain ang tamang systolic pressure. Isa pang benepisyo, ang wall push-ups ay parang mental reset din. Kapag nakatayo kang tuwid, nakaharap sa pader at nagdiin ng may konting resistance, natural na gumaganda ang posture mo. Nabubuksan ang iyong chest cavity at mas malalim ang paghinga mo. Mas magandang oxygen flow ay nangangahulugan ng mas maraming energy at mas mababang stress, dalawang bagay na malaki ang ambag sa cardiovascular health kahit hindi masyadong napapansin. At aminin natin, ang magandang posture ay nakakapagpaganda ng pakiramdam. Nakakapag-grounding ito. Parang paalala sa iyong katawan na malakas ka pa at hindi ka pa sumusuko sa edad. May nakausap ako dati na isang 74 na anyos na lalaki na si Leonard na nagkaroon ng triple bypass 10 taon na ang nakalipas. Nagsimula siya sa 10 wall push-ups habang nagtutoothbrush. Yun lang araw-araw. Ngayon, 33 na ang kaya niyang gawin habang nanonood ng balita. Kwento niya, gumanda ang balance niya, nabawasan ang maintenance niya sa blood pressure at nakatulog na siya ng mas maayos sa gabi. Yan ang resulta ng simpleng consistency. Hindi gym membership, hindi mamahaling equipment, isang pader lang at ang desisyon mong gamitin ito. Parang sinasabi ng iyong katawan, gusto ko pa magtrabaho, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. At ang wall push-ups ay isa sa pinakamaganda at pinakamakapangyarihan mong maibibigay na regalo dito. Kaya sa susunod mong makita ang isang pader, huwag mo na itong pagdudahan. Harapin mo, idiin ang mga palad, at simulan mo ang isang maliit ngunit makabuluhang hakbang para sa mas malusog na puso at mas magandang buhay. Exercise number 4. Leg raises. Sa unang tingin, parang walang kwenta ang leg raises, pag-angat lang ng isang binti ng paisa-isa habang nakaupo o nakahiga. Pero sa loob ng iyong katawan, nagaganap ang maliliit na himala na nagpapatibay sa puso at nagpapanatili ng stable na blood pressure. Ang dahilan? Ang mga binti mo ang tahanan ng pinakamalaking muscles sa iyong katawan. Kapag gumagalaw ang mga ito, parang banayad na pump na tumutulak ng dugo pabalik sa puso. Lalong mahalaga ito para sa mga madalas nakaupo o may mahinang circulation sa ibabang bahagi ng katawan. At totoo man natin o hindi, pagtungtong ng 70, mas madalas na tayong nakaupo kaysa noong kabataan natin. Ang dugong matagal nakaipon sa mga binti ay maaaring magdulot ng pamamaga, pagkapagod at pagtaas ng blood pressure sa katagalan. Dito pumapasok ang leg raises. Ginigising nito ang mga calf muscles, hita at pati na rin ang glutes. Mga malalaking muscle group na palihim na sumusuporta sa iyong cardiovascular system buong araw. Ang gusto ko sa leg raises ay ang dali nitong isingit sa pang-araw-araw na gawain. Pwede mong gawin habang nanonood ng TV, naghihintay na kumulo ang tubig, o kahit nakaupo sa gilid ng kama bago matulog. Itaas lang ang isang binti ng dahan-dahan, hawakan ng ilang segundo, saka ibaba ng kontrolado. Paghalinhin ang mga binti at huwag kalimutang huminga ng maayos. Mahalaga ang paghinga, ang steady breathing habang gumagalaw, ay nagpapahiwatig sa nervous system na maayos ang lahat, na nakakabawas ng internal pressure parehong pisikal at emosyonal. May sorpresang psychological benefit din ito. Kapag regular nang nagle-leg raises ang mga matatanda, madalas ay mas nagkakaroon sila ng sense of control sa kanilang kalusugan. May nakilala akong si Ethel, 81 anyos, na ilang taon nang hindi komportableng lumakad patungko sa tindahan. Pero pagkatapos ng 3 linggong daily leg raises, napansin niyang hindi na siya kumakapit ng mahigpit sa handrails. Lumakas ang kanyang paglakad at ang sabi niyang tumatak sa akin, nawala ang pakiramdam na marupok ako. Ang pakiramdam na iyon ay mas importante kaysa sa ating iniisip. Kaya kahit sabihin mong pag-angat lang naman ng binti ito, tandaan mo kung ano talaga ang nangyayari. Nagtatayo ka ng pundasyon para hindi lang sa paggalaw, kundi pati sa circulation, blood pressure at pangmatagalang kalayaan sa iyong pagtanda. Ang bawat pag-angat ng iyong binti ay parang mensahe sa iyong sarili. Kaya ko pa. Malakas pa ako. At sa edad natin, walang mas mahalaga pa sa mensaheng iyon.
Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa iyong puso o kalusugan. Sa totoo lang, ito pa nga ang tamang panahon para pangalagaan ang katawang naghatid sa iyo sa lahat ng hamon ng buhay. Ang 4 na ehersisyong ito ay maaaring mukhang simple sa unang tingin, pero malaking tulong sa buhay mo. Bawat isa ay may malaking ambag sa iyong puso, blood pressure, at overall energy, kahit na wala kang gym membership, mamahaling equipment, o maraming oras. Ang kailangan lang ay ang iyong katawan, tamang paghinga at ang pagpayag mong subukan. Ang pinakamahalaga ay ang consistency. Isang lakad, isang stretch, isang movement lang kada araw. Naaalala ito ng iyong katawan at binibigyan ka ng gantimpala. Ang gantimpala? Mas stable na blood pressure, mas payapang isip, at pusong hindi na kailangang magpakamatay para lang mapagana ka sa araw-araw. Kaya gusto kong itanong sa iyo, ilan sa mga ito ang nagagawa mo na? At alin ang willing mong simulan ngayon? Sandali lang para pag-isipan at i-share mo sa comments. Matuto tayo sa isa't isa, magbigay ng encouragement at sabay-sabay na lumakas. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.